na nilalapit sa iyo sa panalangin si Pastor Dan sa kanyang pangangaral, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo siya, bigyan mo siya ng karunungan at kakayanan, katalinuhan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, na ang kanyang ipapahayag ay mensahe mula sa iyo, O Diyos, at hindi galing sa kanyang sariling pangunawa o sariling kakayanan. Dalangin po namin na maging pagpapala ito sa aming lahat at maging kapakipakinabang na aral, O Diyos, na maipamumuhay namin, Panginoon, bilang mga mananampalataya. Dalangin po namin na sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pagtuturo, O Diyos, si Kristo lamang ang mabigyan ng karangalan at wala ng iba. Pinupuri ka namin at sa iyo namin sa pinagkakatiwala, maging ang kabuuan ng gawain ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. And blessed day po sa bawat isa po sa atin. And I really thank the Lord for the life of Pastor Je, for giving me this tremendous privilege to share the Word of God to His people who are gathering in this place. Of course, nandito po tayo not just to learn theology, not just to learn Christian doctrine, but also ultimately to know Him more. Makilala natin ang Panginoon more and more, because of knowing Him more, it will drive us to love Him more and to serve Him faithfully until our last breath, until the return of Christ. Now mga kapatid, share ko lang po konti. Hindi po ako yung original na speaker, pero by the grace of God, nangyari lahat sa plano niya. At nag-usap-usap kami, paano ba yung ganito? Kasi first time namin magsama-sama sa isang conference. At ako naman po ay hindi ko kayang pahindihan si Pastor Je. Pag sinabi ni Pastor Je, kahit malayo, ako po'y taga-Kamarin, Caloocan. Pag sinabi ni Pastor Je, kahit bumabagyo, pupunta ako. Basta sabihin mo lang, gagawin ko. Parang si Pedro no? So mga kapatid, yung unlike kay Brother Mark, siya ay more on lecture. So ako naman po is more on sermonic. So it's about expositional. Ang atake ko ay expository sermon. May konting history at more on sa passage na ating po pag-aaralan this morning. And I would like to begin this topic with a statement of a problem. Parang thesis, di ba? Bago ka gumawa ng sagot, kailangan mo muna, of course, ng statement of the problem. So I will begin this with a statement of a problem we all face. Humanity face. Ito po. There is an unsolvable problem that is fundamental or essential sapagat ito po yung ugat, ito po yung root ng lahat pa ng mga problema na meron ng sangkatauhan. And stated in one sentence, and it goes like this. Ano yon? Ano yung unsolvable problem na yon? God is righteous and we are not. Andiyan pa po ba tayo? God is righteous and we are not. This is our great dilemma. Ito yung napakalaking problema ng tao. Ito yung imposibleng masolusyonan ng tao. Because something is extremely wrong between sinners, us, and the holy and righteous God. At maliban na ang Diyos mismo ang mag-initiate, maliban mismo na ang Diyos ang siyang initiator, through the ministry of His Son, wala tayong magagawa kundi ang malasap, ang napakatindi at kakilakilabot na punishment ng wrath ng ating Panginoon. So, ang malaking question sa atin this morning, mga kapatid, the biggest question for us this morning is how can a person be right with God? How can a person be right with God is different from how can a person get right with God. Magkaiba po yun. Pag sinabi po natin how can a person get right with God, ibig sabihin, mayroong gagawin ang tao. Pero kapag sinabi naman natin how can a person be right with God, lahat ng gawa ay sa Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? There's a big difference.
So to point out mga kapatid, ang topic ko po is all about sola fide. One of the 5 solas of Reformation. So ang topic ko po ay understanding justification by faith alone. Paano ba natin maiintindihan o mauunawahan yung theology, yung doktrina ng justification by faith alone? So dito po mga kapatid, to point out, sola fide, yung sola fide po ang naghihiwalay sa atin sa alinman o anumang doktrina na nagtuturo na ang tao ay nagiging matuwid sa paningin ng Diyos at naliligtas sa pamamagitan ng gawa ng tao, or, eto po yun, sa pananampalataya plus gawa ng tao. Yung pananampalataya plus gawa ng tao, mas kilala po siya sa tawag na faith plus work. And for example po dyan is yung Roman Catholicism. Yung turo po nila na faith in Christ plus sacraments. No? Kailangan may gawin ang tao para maligtas. At necessary yon para sa kanila. And dito mga kapatid, justification is from God and is the work of God. Maliwanag po ba yon? Justification is from God and is the work of God. So dito po, meron po tayong pag-aaralan and I just want you to please open with me, if you have your Bibles with you, let us open our Bibles in the book of Galatians. Sa Tagalog ko po babasahin. Mas komportable ako. Kasi ang galing ni Brother Mark mag-English eh. Medyo na-intimidate ako, nabawas-bawasan yung English ko. Ayan, sabi niya, hindi raw siya sanay mag-English. Eh, binanatan nga tayo ng English eh. Wala na. Okay. So, buksan po natin sa Galatia chapter 2, beginning in verse 15 to 21. At ang tingin ko parang mapapadalas ako dito. Pastor Je, kahit malayo, mapapadalas ako. Nararamdaman kong parang magiging close tayo. Amen. Ayan. So, babasahin ko po sa ang salita ng Diyos. Ito po isa sa favorite kong Tagalog version. Ayan. So basahin po natin, beginning in verse 15. Kaming mga ipinanganak na Hudyo ay iba sa mga hindi Hudyo, mga hintil po ito, na itinuturing ng mga kapwa naming Hudyo na makasalanan. Ngunit alam namin na ang tao ay tinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kaming mga Hudyo ay sumasampalataya rin kay Kristo, Jesus, para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sino mang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa gustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, masasabi bang si Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Ngunit kung babalikan ko naman ang pagsunod sa kautosang iniwan ko na, ako na rin na nagpapatunay na makasalanan ako. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautosan na laman ko, parang salamin kanina, in-expose, na wala ng kapangyarihan ng kautosan sa akin. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Diyos. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos. Dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. May the blessing of the Lord be upon His word. So dito po mga kapatid, sa pag-aaral po natin, paano natin mauunawaan yung justification by faith alone na trabaho lang ng Diyos, 3 po ang ating puntos sa umagang ito. Una, mga kapatid, justification, define. Kailangan, pag-aralan muna natin, maunawaan natin, ano ba ang sola fide? Ano ba ang justification by faith alone? O yung ginawa tayong matuwid, pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi rito ni Apostle Paul, kaming mga ipinanganak na Hudyo ay iba sa mga hindi Hudyo na itinuturing ng mga kapwa naming Hudyo na makasalanan.
So meron silang basihan. Ngunit alam namin na ang tao ay tinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kaming mga Hudyo ay sumampalataya rin kay Kristo. Hindi lang yung mga Gentile, kundi kami ring mga Hudyo ay sumampalataya kay Kristo para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagsunod sa kautusan. Mga kapatid, walang maituturing na sino man na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, I just want to give you a short background. Bakit ba ito pinapoint out ni Paul sa mga mananampalataya sa Galatia? What is purpose? Ang purpose niya, sabi diyan, Galatians are written because the churches of that region were facing theological crisis. Nakapasok itong mga Judaizers. Pag sinabi pong Judaizers, sila po yung mga Jewish teachers na very eager na i-convert itong mga Christians, whether Gentile or Jewish, na bumalik sa Mosaic law. Sabi diyan, the essential truth of justification by faith rather than by human works was being denied by the Judaizers. They were legalistic Jews who insisted that Christians must keep the Mosaic law. In particular, the Judaizers insisted on circumcision, yung pagtutuli para sa mga lalaki as a requirement for Gentiles who wish to be saved. In other words, magpa-convert ka muna sa Judaism, saan ka magiging legitimate na Kristiyano. So para pala tong fraternity, para pala tong organisasyon. Kung gusto mong maging Kristiyano, magpa-convert ka muna sa Judaism. Nung nalaman to ni Paul, nakarating sa kanya, syempre may nag-report sa kanya kaya nga siya sumulat. In a response, sumulat siya. Ito yung Book of Galatians. Nalaman niya yung heresy na nakapenetrate pala itong mga Judaizers sa loob ng church, sa mga churches sa Galatia. Kaya inaisulat niya itong epistle na to emphasize our liberty, yung kalayaan natin kay Kristo, and to counter the perversion of the gospel that the Judaizers promoted. Now going back in our first point, Galatians chapter 2 verse 16 is one of the most important verses in the New Testament. Now, tingnan niyo po yung verse 16. If you will slowly and carefully read it, you will discover na may mga ilang salita dyan na inulit-ulit ni Paul. At alam naman natin yan, tinuturo ng mga pastor natin, na kapag may mga paulit-ulit sa mga talata, it means yung author, yung writer, may ine-emphasize siya na point. Ano yun? 2 times binanggit niya yung faith. Sa verse 16 lang yan. Yung justified, binanggit niya ng 3 times. And yung law, binanggit niya rin 3 times. Bakit pinaulit-ulit ni Paul? Pinapaulit-ulit niya para hindi natin ma-miss yung basic truth na gusto niyang i-communicate sa atin. Apostle Paul wants to make point and one point only. Ano yung one point only na yun? We are made right with God only through faith at hindi dahil sa mga gawa ng tao or effort. Now, yung justification ay nagmula po sa salitang justify. Sa root word, the justify. Alam niyo po ba yung justification? Yan po ay nagmula sa legal term. Ginagamit po talaga yan sa salitang batas, sa issue ng batas. Sabi diyan, the word justify means to declare righteous. Kumbaga sa hukuman, pinukpok na nung judge at sinabi niya, na ito talaga, nakagawa naman talaga ng kasalanan, ay dinideclare na napawalang sala at malaya na. It refers to a judge's decision that permits an accused person to go free. It means the person being charged is innocent. Wala na siyang legal record and has been acquitted. Pinawalang sala sa lahat ng mga charges laban sa kanya. And if you are justified, your record is clean and you are free to move on. Wala ka ng kasalanan, malaya ka na. So, yung justified ay magkaiba sa condemned. Malayong malayo. Kabaligtaran siya ng condemned. At yung katotohanan po na ito, ia-apply po natin sa spiritual realm. Sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay ng mga mananampalataya. So, ano bang meaning ng justification kung i-define natin to?
Pwede nyo pong isulat, pwede nyo pong picturean. Ano pong ibig sabihin ng justification? Justification is that act of God, yung gawa ng Diyos whereby He acquits guilty sinners. Pinawalang sala niya yung mga makasalanan. That is, He declares them innocent. Those who will put their faith in the Lord Jesus Christ on the basis of the death of Christ. Ito pong regalo na to ng justification ng Diyos is received solely on the basis of faith, wholly apart from good works of any kind. Gaya ng turo ni Eli Soriano. Eli Soriano, sumasampalataya sila sa Panginoong Jesucristo. Naniniwala sila sa deity ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos. Pero, good works are necessary for their salvation. Mahilig ako manood eh. No, kasi kinikritik ko yung, pinapanood ko yung theology ni Eli Soriano. Mga kapatid, we must always remember, kapag ginawa ng Diyos ang isang makasalanan na matuwid, hindi naman ibig sabihin nun, pinagpapaliban niya o dinidelay niya yung punishment. Oh, wait lang ha, sa kanila lang kita parurusahan. Okay? Kasi ginastify na kita. Hindi rin ibig sabihin na, oh, binabawasan ko na yung kaparusahan ko sa iyo ha, hindi na ganun kabigat. Hindi po ganun mga kapatid. When God justifies a sinner, He removes the punishment altogether. Wala na. As white as snow, wala nang record of wrong sa atin. Dahil saan? Sa gawa ng Diyos. Ang sabi nga ni Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those in Christ Jesus. Maliwanag yun. Wala nang kaparusahan na nag-aabang doon sa mga nakay Kristo Jesus. Justification means na ang makasalanan ay declared not guilty. Paano nangyari yun? Na tayo talaga dapat parusahan? Paano nangyari yun? Na tayo po ay declared not guilty sa paningin ng Diyos. At yung ating righteousness na yan ay righteousness na ng ating Panginoong Kristo. God on the cross imputed our sins to our Lord Jesus Christ. And the perfect righteousness of our Lord Jesus Christ imputed to us. Nandiyan pa po ba tayo? Sabi dito, guilty sinners are forgiven and declared righteous while they are still guilty. Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. On the basis of what? Christ's death on the cross. At ang kahangahangang kaloob na ito ay available doon sa mga tatanggap nito sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam mo, sabi ni Martin Luther, justification by faith alone is the doctrine upon which the church stands or falls. Napakahalaga po ng sola fide, mga kapatid. Bakit? Bakit sinabi ni Martin Luther na yung justification by faith alone ay doktrina na kung saan nakadepende kung ang church ay mananatiling nakatayo o ito ay babagsak? Because if we lose sola fide, we lose Christianity. Without the doctrine of justification by faith alone, we don't have this precious, unadulterated gospel. And without this gospel, there is no reason for the church to exist. Walang ka-purpose ang church kapag walang sola fide. Kaya salamat, Pastor Je, pinahirapan mo talaga ako. Now, going back in verse 16, 3 times sinabi ni Paul that we are not justified by the works of the law. Meaning to say, wala tayong magagawa para iligtas or tulungan yung sarili natin sa kaparusahan ng Diyos. At ito yung ayaw paniwalaan at ayaw tanggapin ng mga Judaizers na ito. For them, yung salvation, hard work. Everybody say hard work. Para sa mga Judaizers at yung mga na-entice nila na mga Gentile Christians, ang salvation ay hard work, tinatrabaho. They got to keep the law, especially about about circumcision, para maligtas. Yan ang teaching nila. Now, tingnan ninyo maliban doon sa circumcision na yon, meron pang 10 commandments. Tapos meron pang tinatawag na mitzvot. Alam niyo po yung mitzvot? 613 commandments.
I-plus-plus mo yung mga commandments na yon. So ilang taon ka nang sinusunod mo yon? I don't think so na na-perfect mo lahat ng yon. So walang nakagawa. Walang nakagawa ng perpekto lahat ng kautusan. Kasi mga kapatid, ang shocking na katotohanan, God demands perfection. Don't get me wrong po God demands perfection. Kailangan niya, nire-require niya yung perfection. Now, kung magtatanong kayo sa mga tao, let's say, mag-evangelize kayo, tapos tatanungin niyo sila, dapat bang maging perfecto ang isang tao para mapunta sa langit? Ano sa tingin niyo kaya ang sagot nila? Lalo na kapag LGBTQIA ang ina-evangelize mo. Or, sabihin nating, new blend of Christianity. Yung progressive Christians. Tindi nun. Magandang itakil din yan ngayon kasi very timely yan. Yung new blend of Christianity that is called progressive Christianity. Ang sagot nila, of course, no. Hindi mo kailangan maging perfecto para mapunta ka sa langit because God is loving. Love wins. Love wins. Because God is very loving. Yun yung character niya. Tinitwist nila, mga kapatid. But the answer is yes. Hindi tayo makakapunta sa langit unless maging perfecto tayo. Ayun yung shocking na katotohanan. Because God is perfect and we are not. Hindi akayaan ng Diyos na perfecto na may makakapunta sa langit kasama niya sa eternity na mga imperfect. Walang ganon sa langit. Walang imperfect na tao sa langit, mga kapatid. If you want to go to heaven, kailangan mong maging perfecto mula sa moment ng kapanganakan mo hanggang sa moment ng kamatayan mo. Dapat consistent ka at hindi ka nagkakamali. Ako nagkakasala. Meron ba kayang ganon? Wala. The reality is, God's standard is so absolute. It is absolute perfection in thought, in word, and in deeds. 100%. All the time. Kaya naman, meron lang tayong dalawang option mga kapatid. If you want to go to heaven, ano yung una? Kailangan natin maging perfecto. Ano yung una? Kailangan natin maging perfecto. Pangalawa po, kailangan natin ng someone na perfecto para tayo po ay palitan yung place natin, yung position natin. Kailangan may someone na maging substitute para sa atin. So since impossible, taob na tayo sa number 1. Saan tayo ngayon? Sa number 2. We need someone na kung saan is perfect in our place. At this point, mga kapatid, dahil nasa second option tayo, Christ was perfect in our place. Sabi dyan, no? Christ succeeded where we failed. Kailangan natin si Christ. Christ succeeded where we failed. He obeyed where we disobeyed. He was perfect where we sinned repeatedly. He completely kept God's law and fulfilled all its demands at the cross. Therefore, He is able to die as a perfect substitute, substitutionary atonement. Ang tawag po dyan sa doctrine na yan, in our place, taking our punishment at the cross, bearing our sins, dying the death we should have died. Pinakita ng Panginoon, hindi lang yung kanyang kapangyarihan, kundi yung kanyang pag-ibig at biyaya sa atin. We are all fall short of God's glory. Salvation is a free gift of God, received by simple faith. At ito yung humbling doctrine eh. Bakit humbling doctrine? Because it declares that there is nothing we can do to save ourselves. Humbling yan. At hindi yan matatanggap ng mga tao, lalo na yung mga religious readers, mga kapatid. Hanggat pinangahawakan mo o natin yung idea na kailangan may contribute ako sa sarili kong kaligtasan, then there is no hope at all. Wala pong hope na nag-aantay sa atin kung dapat necessary ang good works. So now, na-define na natin kung ano yung ibig sabihin ng justification by faith alone.
Next naman po is justification, defended. Kailangan i-defend yung justification. Sabi rito ni Paul, ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, masasabi bang si Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Ngunit kung babalikan ko naman ang pagsunod sa kautosang iniwan na niya, tinalikuran na niya, ako na rin na nagpapatunay na makasalanan ako. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, nalaman ko na wala ng kapangyarihan ang kautusan sa akin. Gaya ng sinabi kanina ni Brother Mark, yung kakilala niya, nagbasa ng Bible, nagulat, dahil nakita niya yung kanyang sarili. Nakita ni Paul yung kanyang sarili na wala siyang magagawa sa pamamagitan lamang ng pagsunod niya perfectly sa kautusan. Kasi sabi nga niya, nagpatotoo siya eh. Sa mga kasabayan ko, ako pinakamahusay. At pagdating sa observance ng kautusan, ako ang number 1. Pero sabi niya, lahat ng iyon ay kinoconsider ko na rubbish. Doon sa masigit na kailangan ko ay makilala ang Panginoong Jesucristo, to know Him more. Mga kapatid, sa verse 9, dito po ay nag-offer si Apostle Paul ng isang simple contrast na nagpapaliwanag sa heart ng biblical salvation. Dito nabanggit niya yung kamatayan sa kautusan. Now, kung meron bang isang tao na sinubukang maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, si Pablo yon. Sinasabi sa atin sa Philippians chapter 3, yung isa sa mga biography niya, kung gaano siya nagsumikap para lamang makuha yung favor ng Diyos. Siya ay isang Hebreo ng mga Hebreo. Sabi niya, isang mahusay na Pariseo, isang magaling na doktor ng kautusan, he is a lawyer, no, ng kautusan. Isang taong masigasig na sundin ang bawat utos. Mata mo lang niya yung favor ng Diyos. Siya yung nakakahigit sa kanyang mga contemporaries pagdating sa outward obedience. Kasi wala pa naman siya talaga, hindi pa niya naiintindihan yung ginagawa niya. Akala niya sumusunod siya sa Diyos sa pamamagitan ng pag-atake, pag-persecute sa mga Christians. Pero kinahabagan siya ng Diyos. Ginawa ni Pablo, kinilala niya yung Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Gusto niya, pupunta siya sa langit, for sure, dahil sa kanyang pagsunod sa kautusan. Pagkatapos po niyang makilala si Kristo, nabago ang lahat. Saan yon? Sa road of Damascus. It is very dramatic na po sa buhay ni Apostle Paul. Nung binago ni Kristo ang kanyang buhay, inalala niya yung kanyang makasariling pagsunod sa kautusan. Lahat yon walang kwenta. Lahat yon walang silbi. Napagtanto niya na ito ay karumihan, basura, kumpara sa joy ng personal na pagkakakilala niya sa Panginoon. Lahat ng bagay sinubukan niyang gawin. Inandog niya yung kanyang sarili, pero totally naging failure siya. Tulad ni Pablo, mga kapatid, ano man ang narating natin sa buhay, ano man ang tagumpay na natamo mo, lahat ng to, hindi solusyon para mabago yung puso mo. Because outward obedience can never change human nature. Maglingkod ka man ng ilang taon ng buong buhay mo sa Panginoon, pero kung walang total transformation, wala lahat yan. Kailangan mabago ang ating puso, ang ating nature ng gospel. Kailangan ni Pablo ng isang bagay na hindi maibibigay ng kautusan. Ano yung kailangan niya? Ma-change yung kanyang spiritual heart. Bakit? Kasi pinatay ng kautusan. In the sense na iniwan siya nitong sobrang condemned at nagkasala sa Diyos. Wala siyang magagawa, wretched siya, hopeless. Pinatunayan lang ng kautusan sa kanya na siya ay makasalanan. Lalo lang, diniin ng kautusan na siya ay sinner. Ngunit hindi ito makapagbibigay ng bagong buhay sa kanya. Now, isa ito sa favorite na nung pinanood ko to. Sabi ni John MacArthur, papunta siya sa isang lugar na kung saan siya ay naimbitahan na mag-preach. Sa airplane, babasa siya ng Bible, tapos may katabi siyang Muslim. Ngayon, hindi pa pakala yung Muslim, hindi naman siguro alam ng Muslim na pastor siya, at hindi naman niya siguro kilala si John Mac.
Sabi niya, excuse me. Tagalogin ko na lang Si Brother Mark kasi nakatingin sa akin eh. Tagalogin ko na lang. Subtitle na lang. Lagyan ko subtitle. Christian ka ba? Tumingin si John Mac. Kasi alam naman niya, di ba pag Muslim, alam mo kaagad eh. Sabi, yes, I'm a Christian. Kasi nakita ko, babasa ka ng Bible eh. Bible ba yan? Sabi, yes, Bible to. Tapos, story goes on and on. And then, nag-sharing sila ng kanilang different view about theology, about God. Kasi magkaiba ang God ng mga Muslim at God ng mga Kristiyano. Tinanong niya ni John Mac, etong Muslim. Sabi niya, pag-usapan natin yung Diyos ninyo, yung kaligtasan. Paano ba naliligtas ang Muslim? Naliligtas kami sa pamamagitan ng pagsunod namin sa 5 pillars. Yung 5 pillars na yan, hindi ko na po isa-isahin. Isa dyan yung paglimos at yung paghatid mo sa Mecca, di ba? At pananalangin mo ng 3 beses sa isang araw. So, sabi niya, pero ang theology namin, though mahigpit mong sinusunod yung 5 pillars ng Islam, but actually, in reality, we don't know if we are truly saved. Malalaman lang namin na sinave kami ni Allah pagdating ng paghuhukom. Actually, hindi talaga namin alam. Basta gagawin lang namin ang pag-asa lang namin, gawin namin hindi kami sasablay sa 5 pillars ng Islam. Pero actually, hindi talaga ako active na Muslim eh. Actually, papunta nga ako ron para gumawa ng kasalanan eh. May kat-chat na ako at magmi-meet kami sa hotel. So, nagtatawanan yung mga tao kasi ganun yung pagkakaalam naman si John Bok pa nagkukwento, di ba? So, sabi niya, actually, I know na makasalanan ako, pero bahala na si Allah. I don't know, bahala na si Allah. Basta ako gagawa ng kasalanan, at tapos, susunod sa 5 pillars. Sabi ni John Mac, you know what? That is why Christianity is so unique among all other religion. Why? Because we are saved not because of what we have done. Actually, kaya kami naligtas kasi wala kaming ginawa. Dahil dyan, may pag-asa kami na maligtas dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Our hope depends on the finished and complete work of Jesus Christ on the cross of Calvary. Wala tayong ginawa. Pero dahil lang Diyos ang may gawa, sure ang ating kaligtasan. So doon, nakapag-share si John Mac sa Muslim, nakapag-evangelize. Nagkuha na sila ng number, pero sabi ni, hanggang mamatay na si John Mac, wala na akong balita eh. Siguro gumagawa pa rin ng kasalanan. So ito yung difference mga kapatid. Di ba? Na very unique ang Christianity at sobrang mahalaga ang sola fide, ang justification by faith alone. Sabi diyan mga kapatid, to be alive to God means that we no longer live for ourselves but rather for God's glory. Nabubuhay tayo para i-glorify ang Diyos sa buhay natin sa lahat ng ating mga ginagawa. Whether we eat or we drink or whatever we do, nabubuhay tayo to glorify God. At ang chief end natin ay ano? Ano ang chief end natin? Glorify God and enjoy Him forever. The moment you come to Christ, you become a brand new person. You will never be the same person you were before. You can try, but you will not enjoy it. Kung gusto mong balik sa dati mong pagkatao, buhay, kahit pa saglit, hindi ka na mag-enjoy. Minsan nga, di ba, pag tayo kasama natin yung mga kabarkada natin, meron man tayong mga parang gathering together ng mga kaibigan natin ng high school or ng college, kapag nagkakaroon ng samahan, ng party, hindi na tayo ganun kasaya. Bakit? Kasi meron na tayong brand new person in the person of our Lord Jesus Christ. Hindi tayo nag-enjoy sa ine-enjoy ng mga makasanlibutan. Hindi na tayo happy, hindi na tayo masaya, at hindi na tayo masasatisfied. So that's the justification defended. So yung sinabi ni John MacArthur, nawa, tandaan ninyo, panoorin niyo po.
pwede kong hanapin, i-send ko yung link kay Pastor Je. Ang ganda ng topic na yun. So now, mabilis lang po ako. Third is justification applied. Eto na. So paano ba natin i-apply? Ano po? Yung justification by faith alone. Yung sola fide. Sabi rito ni Paul, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung may tuturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagamatay ni Kristo sa krus. The closing verses of our text show to us the difference Christ makes to those who believe in Him. So we live by faith. And this is one of the most well-known and most loved verses in the Bible. Itong, I no longer live. Christ lives in me. I have been crucified with Christ. Alam na alam po natin to. Yung iba nga, ginagawa tong life verse. But despite its popularity, mga kapatid, most commentators point out the difficulties of explaining exactly what it means. Na namatay na ako. Ano bang ibig sabihin nun? Di ba? Words are clear and simple, yet the message is difficult to convey. Nang sabihin ni Paul, I have been crucified with Christ, anong ibig sabihin niya dito? Mga kapatid, hindi niya ibig sabihin na siya ay literal na ipinako sa krus. Wala pa siya sa Jerusalem nung ipako si Jesus sa krus. Ngunit kung hindi ito literal na crucifixion, ano pala ito? Ito yun mga kapatid. When we come to Christ by faith, we are joined with Him in a supernatural union. Pakikipag-isa kay Kristo. Gaya ng babae at lalaking ikakasal, noong una hindi pa sila isa, pero nung sila'y kinasal, sila ay naging isa. Ito po ay isang supernatural spiritual union. In other words, there is a radical change, pagbabago in the direction of your life and my life. Meron na akong bagong desire. Meron na akong bagong motivation na inimplant ng banal na spirito sa aking puso. Nagkaroon ng bagong desire, ng bagong motivation na ang banal na spirito ang naglagay sa iyong puso at sa aking puso. Ako ay isang bagong nilalang. I am a new creature, a new creation. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Now mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kumusta? Ilang taon ka na bang mananampalataya? Ilang taon ka nang naglilingkod sa Panginoon? And kumusta yung relationship mo sa Kanya? Kung ako kanyo tatanungin, hindi. Sabi ganun. Kung ako po inyo tatanungin, maraming struggles ang frustration ng pastor. Minsan, we question our calling. Kung totoo bang pastor kami. Kasi minsan, may mga failure din naman talaga. May mga flaws sa mga pastor. Pero, alam niyo yon, yung moment na kailangan namin ng Panginoon, pinapaalala niya sa amin na hindi kami naging pastor dahil sa kagustuhan namin. Hindi kami naging Kristiyano o mananampalataya dahil sa kagustuhan namin, kundi yon ang plano ng Diyos sa buhay namin. Pwede mo bang tapikin yung katabi mo? Sabi mo, kapatid, how are you today? Alalahanin mo naman yung ultimate work ng Panginoon sa buhay mo. All has been planned for your justification. Who would have thought, mga kapatid, it's very impossible na tayong mga makasalanan, wala tayong ginawa. Kinahabagan tayo ng Panginoon. Pinatawad niya, pinawalang sala sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yung pananampalataya, hindi po yan good works. Yung faith ay hindi po mabuting gawa. It's just that we are so hopeless. At ang kailangan lang natin gawin, to fully trust the Lord Jesus Christ para ma-secure yung kaligtasan natin at eternal life. Amen po ba? So mga kapatid, sabi dyan, if we are saved by works, gaya ng Roman Catholic at ang ibang mga religion at sekta, then Christ died in vain. Walang kwenta.
Kung necessary pa ang good works para maligtas ang tao, walang kwenta yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It's insufficient. At hindi powerful ang dugo ni Kristo para i-wipe away yung ating mga kasalanan. If a man can save himself, then he doesn't need Jesus. He doesn't need Jesus. Kung maliligtas ka, necessary ang good works, hindi mo kailangan si Jesus. Salvation by works is a criminal doctrine. What? Salvation by works is a criminal doctrine. Why? Ninanakaw nito ang kaluwalhatian ng Diyos. Parang kanta. Sino ba yung kumanta ng I did it my way? Si Frank Sinatra. Yung kantang niyang I did it my way. And now the end is near. So I must face the final curtain. Ayun. Kaya yung mga Pilipino, nagkaroon tuloy ng parang mantra na kapag may kakanta ng I did it my way, may mamamatay mamaya. Kaya ako noon, ayaw ko na kantahin yan. Pero alam nyo, kidding aside, ano bang ibig sabihin ng I did it my way? Hindi mo kailangan ng Diyos para maligtas ka. Hindi mo kailangan ng Diyos para umayos ang buhay mo. Because you did it your way, not in God's way. Tama po ba mga kapatid? Ninanakaw nito yung glory ng Panginoon. Kasi kapag di mo na kailangan ang Diyos para maligtas ka, at kailangan mo na ng gawa, sa iyong kaluwalhatian. It renders the death of Christ meaningless. Walang silbi ang kamatayan ng Panginoon. It steals the gospel from lost sinners. Hindi na natin kailangan ng good news. Wala nang gospel dapat kasi sapat naman na yung gawin natin eh. It dooms and damns those who believe this doctrine. At ito yung kabaligtaran ng justification by faith alone. So now, therefore we conclude the 5 summary statements this morning. Number 1, dito tayo matatapos mga kapatid. There is no way to be saved outside of Christ. Malinaw yan. Number 2, there is no way to receive salvation except through simple faith in Christ. Number 3, nothing we do contributes in the least to our salvation. Number 4, when we come to Christ, He transforms us from the inside out. And number 5, we now live by faith and depend on grace. So eto mga kapatid, are we saved by what we do or by what Christ has done for us? Thanks be to God. We do not have to wonder about the answer. Di na natin kailangan pang pagtakhan o malito tayo kung ano ang sagot dyan. Because Christ is all we need for salvation. Christ is all we need for the Christian life. Christ is all we need at the moment of death. And Christ is all we need now and forevermore. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Father God in heaven, thank you so much for your word. Nung unang session pa lang, Panginoon, busog na kami. Punong-puno na kami, O banal na Diyos, ng iyong salita. Na sa pamamagitan lamang ng iyong salita, ng scripture, Lord God, kami po, secure ang aming kaligtasan. Lord God, salamat, Panginoon, sa sola fide, that we are justified by our faith alone in Christ. Ibig sabihin, Panginoon, meron na kaming bagong desire, meron na kaming bagong goal sa buhay, meron na kaming bagong purpose, Panginoon. O Diyos, dahil sa justification by faith alone, we are guarded, Panginoon, against heresies. Because of justification by faith alone, matatag naming tatayuan ang aming pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. At kami po, Panginoon, ay guarded against false teachers, false doctrine, false teaching, false preachers, false religion, and false church. Father, I thank you so much for your grace, your love, and your mercy. Because, Lord, on the cross, you have demonstrated your great love for us that while we were still sinners, Christ died for us. At wala po kaming ginawa. Lord, ang kaligtasan ay iyong trabaho. Maraming
Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin. Though, Lord, may mga struggles kami sa buhay in our Christian life, pinapaalalahanan mo, Panginoon, na balikan namin yung sola fide. Salamat po ng marami, Panginoon, for you have acquitted us in our sins. Ni-remove mo lahat ng dumi sa aming mga puso sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. To you alone, all the glory and honor and praise. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.